sina Senator Bato, Robin, Alan Peter Cayetano na magkaroon ng hearing pa kasi hindi pa natutuklasan kung sino may-ari ng eroplano at sa gitna ng nakaambang impeachment trial nito. Kaya ang pag-endorse niya, nagpapakita yon ng kanyang desperation para isalba yung kanyang sarili kasi kapag makonvict siya, matatapos na ang kanyang ambisyon para magpatuloy pa sa public service. Si Atty. Harry Roque ay lumalabas na ngayon bilang isang fake news peddler. Siya po ang sinasabing nagpakalat ng isang fake pulveron video. Okay, ayan. Magandang araw sa ating lahat. Panibagong vlogs, panibagong updates na naman ang gagawin natin. Heto, yung una nating pag-uusapan ay ito nga, patungkol dito kay Camille Villar. No? Kinestyon ito ng COMELEC ngayon. No? Dahil umano'y sa issue ng vote buying. Ayan ano ito talagang nakakabalaka yung timing kasi po pagkatapos ng inendorso ito ni VP Sara, saka pa siya iniimbestigahan ng COMELEC. Mamaya pag-usapan natin yan At heto na nga yung ating main topic ngayon ito ngang tinanong itong si Atty. Claire Castro patungkol po dito sa hamon ni Atty. Harry Roque kay Senator Amy Marcos na magsalita itong si Senator Amy Marcos patungkol po dito sa pagiging pulboronic ni BBM kung totoo ba yan o hindi. Hinamon niya. Tapos mayroong reaction po itong si Atty. Claire dito, okay? Ito pa, itong pag-endorso ni VP Sara kina Senator Amy Marcos at Representative Villar, sabi nga nitong si Raul Manuel, desperate move raw ito. Mamaya magre-react tayo dyan sa sinabi ni si Raul Manuel. At ito, the last but not the least, gusto ni Senator Amy Marcos na isa pang pagdinig, no? At sina Bato at sina Senator Bongo, Alan Peter Cayetano, gusto nila may isa pang hearing patungkol doon sa pag-aresto kay former President Duterte. At gusto nilang malaman kung kanino at sino ang nagmamay-ari doon sa eroplano na sinakyan ito ni Tatay Digong papunta doon sa Netherlands. At bakit ito rin ang laging sinasakyan ni Bongbong Marcos, itong eroplano na ito. Okay? So yan, mamaya yan ang ating pag-uusapan Pero bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. Itong video na ito, like and share. 1, 2, 3, go! Okay, naka-like and share na ba lahat? And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong breaking news, bagong uploads, o kung nagla-live ang ating channel. Ma-notify kayo lahat dyan. Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay, ayan. So, unahin muna natin itong issue ngayon kay Camille Villar. Okay? Ito yung binalita sa ABS-CBN News kanina. No, sabi dito, pinagpapaliwanag ng COMELEC si Senatorial Bet Camille Villar dahil sa umano'y vote buying. Okay? So, ito po ay marami po sa mga kababayan nagtataka bakit ngayon lang ito. No? Questionably kasi yung timing. Kasi noong isang araw, no, inendorso ni VP Sara itong si Camille Villar. At alam natin na itong si VP Sara at itong si Bongbong Marcos ay sobrang magkalaban ito ngayon. Ngayon, may nag-utos ba?
sa COMELEC? Yan ang malaking tanong natin ngayon. May nag-utos ba sa COMELEC na paimbestigahan itong si Camille Villar? Yan ang malaking tanong eh. At sino ang nag-report? May ebidensya ba sila na nagpapatunay na itong si Camille Villar ay anong tawag dyan? Ay gumagawa ng vote buying. O ito ba ay, let us say, gawa-gawa lamang? Kasi marami nga nagsasabi, paano na yung rap ni Andrew E? Na ang sabi sa rap ni Andrew E, 12 alyansa, 12, di ba? Lagi yang kinakanta. Paano yan? Paano yang magiging 12 na wala na si Camille Villar? Nandyan pa ba si Camille Villar? Ay nako. Nandyan pa ba si Senator Amy? Yung 12 kasama rin si Senator Amy dyan, di ba? Yan ang lagi kong sinasabi sa inyo. Alam nyo, nung sinabi ko sa inyo na palubog na ang barko, kung matatandaan nyo, si Camille Villar, inendorso na ni VP Sara. Si Amy Marcos, nagpa-endorso na ni VP Sara. May nabalitaan pa tayo na si Manny Pacquiao, ang kanyang party list ay mga PDP laban yung mga inendorso. Diba? Ang dami na. Tapos, alam nyo ba kung ano yung dahilan dito? Bakit? Kasi it is very insulting on the part of Bongbong Marcos na kayo yung ikaw yung presidente ng Pilipinas, ikaw yung merong makinarya, at meaning to say, you are the president, kontrolado mo ang lahat. Pero bakit doon sila sa vice president nagpapa-endorso? Dalawa na yan, si Amy at si Camille Villar. Pagkatapos pa, yung kampo pa ni Pacquiao, inendorso pa yung some of the PDP senatorial slate. Alam niyo sa totoo lang, ang tanong ko dyan, ganyan na ba ka-weak si Bongbong Marcos na itong sina Camille Villar, itong sina Senator Amy Marcos at itong kampo ni Pacquiao, yung party list niya, na hindi sila natatakot sa kanilang mga moves o kanilang ginagawa? Diba? Ito, ayokong bahira ng anong tawag dyan? Ayoko bahira ng anomalya o anong nakapagtataka, pero nung binasa ko yung comment section, tama yung mga sinasabi ng mga taong bayan eh. Sabi doon, bakit ganito ang timing? Si Camille Villar ngayon, unti-unti na siyang ginigipit. True, na gusto na siyang papaliwanagin ngayon sa COMELEC. Pero kung matutuklasan ito na talagang nagvo-vote buying itong si Camille Villar, deserve rin ni Camille Villar na ma-disqualified. Diba? Pero, noon pa man yan, alam naman natin na si Camille Villar ay isa sa mga alyansa ng bagoong Pilipinas. Bakit ngayon lang kayo nagrereklamo dyan? Ang COMELEC. So, questionable. Diba? Hindi natin alam. Baka pwede, analysis ko, pwede rin na nagalit na si Bongbong Marcos o nagalit, kung sino yung nagalit dyan, si Kokak ba o si Tabaluslos ba ang nagalit na inutusan na itong COMELEC? Hindi man nila pwedeng gigipitin si Amy Marcos kasi kapatid man yan ng presidente.
Pero itong si Camille, siguro naiinsulto na sila sa ginawa ni Camille Villar. Kaya sila ngayon, hindi naman ito sobrang pagigipit, pero proseso naman ito, 'di ba? Na imbestigahan si Camille Villar sa isang issue ng vote buying. Pero nakapagtataka po ang timing. Bakit? Siguro nasasaktan sila na nagpapa-endorso itong si Camille kay VP Sara. 'Di ba? So, ang sa akin lang dito, hawak na ba nila lahat? Kasi po, kung tutuusin, marami po ang mga kandidato ngayon na nagva-violate po sa mga rules and guidelines sa COMELEC. Pero walang ginawa ang COMELEC. Example doon. Yung mga kongresista dyan, na mga tuwadkom, yung mga kaalyado ng Tambaluslos, marami doon na meron silang mga video talking about the ayuda. Meron pa nga dyan na videohan, namimigay ng ayuda. I think dapat rin itong pagtuunan ng pansin ng COMELEC kasi baka ito ay bawal rin sa rules and guidelines. Hindi mo pwedeng i-connect ang isang ayuda sa pangangampanya. 'Di ba? Ngayon, bakit si Camille Villar lang ang iniimbestigahan ng ano? Kasi iimbestigahan nila itong si Camille Villar ng vote buying. Ang tanong, si Camille Villar lang ba ang gumagawa ng vote buying, di ba? Yan ang malaking tanong. Marami dyan sa Kongreso. Many to mention, pero I don't wanna mention names. Many to mention. Marami dyan nagvo-vote buying. Ngayon, na itong si Camille, nagpa-endorso ni VP Sara, siya yung inuna ng COMELEC. Di ba? Ay, nako. So, kayo na lang ang musga, pero let's wait for the update dito sa balitang ito. Okay? Patungkol dyan kay Camille Villar. Okay? Punta tayo ngayon sa next issue. Itong patungkol po dito kay Attorney Claire Castro. Tinanong siya patungkol kay ito dito sa hamon ni Attorney Harry Roque. Ito, pasok. Matapos pong inendorso ni Vice President Sara si Senator Amy Marcos, naglabas din po ng pahayag si dating presidential spokesperson Harry Roque at sinabing batay sa isang magazine ay may report daw talaga na gumagamit ng illegal na droga ang Pangulo. Kaya hinamon ni Roque ang... Ito yung walang tigil na question, no, ng taong bayan, yung paggamit di umano ng Pangulo ng Pilipinas ng pulboronic. Ito, isa lang ang sagot dito Kung magpapa-drug test itong si Bongbong Marcos, tapos na itong issue na ito. Yun lang. Kung malinis itong ating presidente, wala siyang dapat ikakatakot, di ba? Senadora na patunayan na gumagamit nga talaga ng illegal drugs ang Pangulo dahil imposible po daw na walang alam dahil kapatid niya po ito. Kasi kumakalat na kasi ang issue na si Bongbong Marcos ay pulboronic, di ba? Gumagamit. Kung totoo yan, kung totoo na gumagamit si Bongbong o kung totoo na hindi gumagamit itong si Bongbong at lahat ng yan ay fake news at lahat ng yan ay tatawagin nating siniraan lang si Bongbong Marcos dyan sa pulboronic na yan, siguro naman alam ni Senator Amy Marcos ang katotohanan. Baka gustong sabihin ni Senator Amy Marcos na hindi totoo yan. Hindi po jadik ang aking kapatid. Pwedeng sabihin ni Senator Amy Marcos. Kaya itong si dating spokesperson Harry Roque, tinatanong niya ngayon itong si Senator Amy Marcos, bakit tahimik ka
sa issue ng polboronic. 'Di ba? So, tinatanong ngayon, Senator Amy has to speak out. Kasi kung si Senator Amy Marcos na mismo ang magsabi sa publiko na, ay, si Bongbong Marcos, ang aking kapatid, gumagamit yan. O di finish na ang issue. O kung sasabihin ni Senator Amy Marcos na, yang issue na yan sa paggamit ng aking kapatid ay hindi yan totoo. Ayan, di finish na ang issue. Diyan natin malalaman kung si Senator Amy Marcos ay may credibility o wala. O kung magsisinungaling ba siya o hindi. Hindi tama itong ginagawa ni Atty. Harry Roque. If you want to help the Philippines, Senator Amy Marcos, you have to tell the Filipino people what is really the truth about your brother Bongbong Marcos. Is he lying or not? Ganun lang kasimple. Nagpupulboronic ba siya o wala? Ganun lang kasimple. Ngayon, tinatanong itong si Franz Castro, instead na she will answer kung ano yung tanong, si Roque pa ngayon ang tinatawag ng fake news peddler. Nagtatanong lang naman. Hindi yan fake news. Nagtatanong lang. Sabihin mo, may alam ka, Senator Amy Marcos, sa pagkatao ng kapatid mo. Kung siya ay malinis o hindi malinis, di ba? Which is tama naman si Harry Roque. Pero iba itong sagot ni Atty. Claire Castro, itong attack dog ni Bongbong Marcos, na, ay, fake news peddler yan, si Atty. Harry Roque. Is that the kind of correct answer? Let us stick to the issue. Issue lang tayo. Kagaya lang ng sasabihin ko sa inyo, ikaw ay isang example lang ito ha. Wala kang modo na pagkatao. Dahil ganito yung ginawa mo. Sasabihin naman ng sinabihan mo, ikaw talaga mahina kasi yung utak mo. Ganun. 'Di ba? So hindi ganyan. Issue based. Stick to the issue. Sasabihin mo na, bakit ako na walang modo? Ano sa palagay mo ang nakita ko? Nakita mo sa akin na wala akong modo? Ganon. So kung tatanungin itong si Castro na patungkol dyan sa hamon ni Atty. Harry Roque, edi sasabihin niya na lahat ng mga sinasabi ni Harry Roque ay si Senator Amy ang makapagsagot niyan. O ang presidente ang dapat sumagot dito kung siya ba ay polboronic o hindi. O dapat ganun. Bakit you are pointing to Harry Roque na siya yung fake news peddler? It's not the correct answer. Thank you. Unang-una po, si Atty. Harry Roque ay lumalabas na ngayon bilang isang fake news peddler. Siya po ang sinasabing nagpakalat ng isang fake pulveron. Actually, ang tanong kasi, Atty. Claire Castro, hindi patungkol kay Atty. Harry Roque. Ang tanong po ay patungkol kay Bongbong Marcos. Ang issue dito si Bongbong Marcos. Let us not talk about Atty. Harry Roque because he is not a government official. He is not the President of the Philippines. Ang importante dito si Bongbong Marcos kasi siya yung presidente ng Pilipinas. Siya yung ating pag-uusapan kung siya pa bubay gumagamit o hindi. The question is about Bongbong Marcos. Why answer question na lumilihis ka pertaining to Atty. Harry Roque? It is very far out. So, dyan pa lamang, ikaw ay sablay na pagka-presidential communication officer. Hindi ko nga maintindihan bakit nandyan ka sa pwesto mo, hindi ka marunong sumagot. Video. At ngayong wala pa siyang napapatunayan at wala siyang ebidensya. Kahit na ngayong kanyang mga ebidensya sa Quadcom ay hindi pa rin niya napapatunayan. Ngayon ay
dinamay niya pa yung issue niya sa Tuadcom. Let's stick to the issue. Patungkol dyan sa Polborode, yun lang ang sagutin mo. Maghahanap pa siya ng tulong. Yung issue ni Roque dyan sa Tuadcom, ibang usapin rin yun. Huwag mong banggitin yun. Banggitin natin yun kung ano yung specific na tinanong ng reporter. Para makapagbigay ng ebidensya. Sila po ang nagsasabi ng ganitong mga klaseng akusasyon. Hindi niya nakakailanganin ng tulong kung meron po siyang ebidensya. May mensahe po ba kayo sa Mahina ang answer niya. mga ginagawa ni dating presidential spokesperson Roque? Ano po yung Alam ko dyan, no? Yung mga mukha ng mga reporters dyan, yung mga nagtatanong dyan ng mga reporters, siguro nag-usap-usap rin sila dyan, no? Nag-usap-usap rin sila na itong si PCO Claire mukhang nahihirapan na sa ating mga tanong. Ha? Nag-usap-usap yan sila. Pati nga yung mga mainstream media, alam nila na there is really something wrong about this administration. Pero meron kasing ibang mga mainstream media dyan alam na nilang mali yung administrasyon. Pinagtatakpan pa nila. Lagi ko nga yung sinasabi sa mga kaibigan ko na isa sa mga rason na hindi umunlad ang ating bansa itong sometimes ang media kasi is one of the reason bakit bagsak pa rin ang bansang Pilipinas. Totoo yan. mensahe niyo sa kanya? Go home. Thank you po. Okay, ang taray ni Atty. Claire para sa atin hindi marunong sumagot si Atty. Claire. Lumihis siya sa ibang issue. Okay, punta tayo dito sa sinabi ni Raul Manuel. Ito yung alam kong galit na galit kayo dito, mga audience ko dito sa Donmar TV, galit kayo kay si Raulo Manuel. Pero sinabi ni si Raulo Manuel na ito raw si VP Sara, desperate move raw itong ginawa ni VP Sara by endorsing Camille Villar and Senator Amy Marcos. Ito, panoorin natin ng video. Tingin ko ang mga ine-endorse niya, yun yung mga tiyak siya na hindi siya i-convict. At kasama dyan yung dalawang tumatakbo ngayon. Ang sabi ni si Raul Manuel, Raul Manuel, sabi ni Raul Manuel na kaya raw inendorso ni VP Sara itong si Camille at itong si Senator Amy, kung manalo itong si Senator Amy Marcos at si Camille Villar, this will serve as kakampi niya doon sa Senado kapag i-hearing na raw ang impeachment complaint. Whether this you are correct, si Raul Manuel, anong mali doon? Kung wala namang mali doon. Di ba? Kung kayo nga namumulitika, di ba? VP Sara has the right to defend herself. Okay? By doing that, by helping Amy Marcos, by helping Camille Villar, if ito ay nakakatulong na hindi siya ma-impeach, then why not? Di ba? Bakit issue talaga? Bakit? Ang tanong ko sa inyo, natatakot ba kayong hindi ma-impeach si VP Sara? Di ba? Pero, hindi ko ibig sabihin na yun talaga ang layunin ni VP Sara dyan sa pag-endorse na yan. Kasi sa pagkakaalam ko, talagang magkaibigan na itong tatlo. Magkaibigan na itong si Camille Villar at yung mga Duterte. Meron silang past history na pinagsamahan. Pati itong si Senator Amy Marcos. Diba? Ano lang talaga? Makati lang talaga yung utak ninyo, si Raul Manuel. Ay, nako. For senator.
Dumagdag sa listahan ng ini-endorsong senador ni Vice President Sara Duterte sa nalalapit na 2025 midterm elections si Las Piñas Representative Camille Villar. Ito ay kahit kabilang pa rin ang kongresista sa Alyansa para sa Bagong Pilipinas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dahil dito sa pagpapa-endorso ni Camille kay VP Sara, alam ko dyan, yung mga loyalista dyan, yung mga BBM supporters, nagagalit na rin yan kay Camille. Tapos, eto pa ngayon may bago pang issue na itong si Tolentino, inendorso rin ito ni Robin Padilla. Ang tanong ko dyan kay Tolentino, hoy Tolentino, bakit? Tagilid na yung barko? Tagilid na yung ratings ni Bongbong Marcos kaya nagpapa-endorso ka kay Robin Padilla? Hindi, nagtatanong lang tayo Ay nako. Noong nakalipas na linggo lamang ng formal na ilunsad ni VP Sara ang suporta nito sa eleksyon para sa re-electionist na si Senadora Amy Marcos. Ayon kay VP Sara, magkakaisa sa iisang mithiin sina Senator Marcos, Representative Villar at 10 senatorial candidates sa ilalim ng PDP laban ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ay ang pagsulong ng mapayapa at maunlad na Pilipinas. Subalit naniniwala ang Makabayan Solon na si Kabataan Party List Representative Raul Manuel, desperado si VP Duterte na mailuklok ang mas maraming kakampi sa Senado sa gitna ng nakaambang impeachment trial nito. Kaya ang pag-endorse niya, nagpapakita yon ng kanyang desperation para isalba yung kanyang sarili, kasi kapag makonvict siya, matatapos na ang kanyang ambisyon para magpatuloy pa sa... Alam mo, si Raul Manuel kung desperado si VP Sara sa ginagawa niyang to, sasabihin ko rin sa iyo, di ba kayo rin, desperado rin kayo na ma-impeach si VP Sara? Di ba? Kung si VP Sara ay desperado siya na meron siyang tauhan dyan sa Senado na mananalo si Camille at si Amy dahil inendorso niya, kung inendorso niya itong dalawang ito para hindi siya ma-impeach at desperado siyang hindi ma-impeach, di ba kayo rin, si Raulo Manuel, Franz Castro, Brosas, kayong mga Makabayan Black dyan, di ba desperado rin kayong ma-impeach si VP Sara? Di ba? O di, ano lang tayo? Patas lang tayo. Di ba? So kung desperado si VP Sara na hindi siya ma-impeach at kayo ay desperado rin na ma-impeach si VP Sara, well, pareho lang tayo. Bakit kayo nagre-react ngayon? Wala na bang right maging desperado si VP Sara? Kayo lang ba ang desperado? Meron rin siyang right maging desperado. Ganun lang ang sagot. Di ba? Huwag kang mainggit. Tao si VP Sara. Kung ikaw desperado kang ma-impeach si VP Sara rin desperadong hindi ma-impeach. Public service. Hindi naman nagtataka ang dalawang House leaders sa naging hakbang ni VP Duterte sa gitna ng papalapit nitong impeachment trial. Ayon kay Lanao del Sur 1st District Ay, nako, isa pa to. Representative at House Assistant Majority Leader Sia Alonto Adyong, iginagalang niya ang karapatan ni VP Sara na i-endorso ang mga kandidatong nais nitong suportahan. Ngunit questionable para sa kanya ang timing at implikasyon nito sa gitna ng napipintong impeachment trial ng Vice Presidente. Para naman kay House Deputy questionable raw ang timing. Pero, questionable yung timing. Ano ngayon kung questionable ang timing? Ang tanong, may nilabag ba siya sa batas? Wala, di ba? So, iyak. Majority Leader, La Union 1st District Isa pa ito.
Daming galit dito eh. Representative Paulo Ortega, natural lang na naghahanap na umano ng kakampi si VP Sara para sa Natural lang na naghahanap ng kakampi si VP Sara. Yan ang sabi ni Bacolao, di ba? Hindi. Naturaling, sasabihin rin, kasi natural rin naman na inaapi nyo kasi. Sinisiraan nyo kasi. Si VP Sara is, naghanap siya ng kakampi. Ano ngayon? Nagagalit kayo. Wala na bang right si VP Sara na maghanap ng kakampi? Kayo lang ba dyan? Ha? Kayo mga tuwadkom dyan, puro kayo lalaki. Ito, nag-iisang babae lang. Pinagtutulungan nyo dyan sa tuwadkom hearing. Ngayon, naghahanap siya ng kakampi ng mga babae. Ano ngayon, Bacolao? Inggit ka? Kayo lang ba ang right na humanap ng kakampi? Ay, nako. sa nalalapit na Senate impeachment trial. Definitely, yun ang political strategy nila. Yes, political strategy. Kayo pala, meron din kayong strategy. Ang mga Duterte po, hindi po nag-strategy. Gumagawa lang sila ng tama at nagsiservisyo ng na isa puso. Kayo yung mahilig sa strategy. Ang nakikita ko lang dito, pag nanalo yung mga inendorso, parang ini-impluwensyahan nila yung mga senator judges. So, iiyak kayo. Di ba? Kasi politika yan eh. Lagi nang sinasabi nila, yung impeachment ni BP Sara, politika yan. Bakit na-impeach si BP Sara sa House of Representatives? Kasi marami kayo. Di ba? Kasi marami kang kakampi. Kaya na-impeach si BP Sara. So ano ngayon kung maraming kakampi si BP Sara sa Senado? Iyak na naman kayo kasi hindi siya ma-impeach. Ganun lang yung laro, ha? Bacolao, ganun lang yung laro. So, wag ka. Hindi nga nangingialam si BP Sara sa inyo. Kayo yung laging, diba? Itong mga taong itong sa Tuwadcom, sila rin yung parang babae o bibig. Sina Adjong, diba? Sina Bacolao, sila Suarez, sila Dong Gonzales, sila yung laging nagpapamedya tapos binabanatan ang mga Duterte. Yung mga Duterte, sila BP Sara tahimik. Kayo yung bibig ninyo parang mga babae. Na ang babae pa naman, si BP Sara, si Amy Marcos, si Camille Villar, tahimik yung mga babae. Sila sana yung mga mag-iingay. Pero anong nangyari? Parang kayo yung babae. Bacolao ka. Bakla ka ba? Nagtatanong lang kami. Bakla ka ba, Bacolao? Diba? Dapat si BP Sara yung laging magnangak-ngak sa kanyang bibig kasi babae siya. Pero ngayon, ang nagbukha na parang ikaw yung babaeng bibig. Yun naman po ay taliwas po dapat sa tamang gagawin. Dagdag pa nito, malinaw na ang endorsements ni VP Sara sa panahong ito ay tungkol sa political survival. Rosalie Cruz, UNTV News. Diba? So, kitang-kita na itong mga kongresista na ito, bothered sila sa nangyayari ngayon kay VP Sara. Bothered sila. Sa totoo lang. Kung ako pa sa inyo, tumahimik kayo. No? Kasi nagmukha kayong desperado at nagmukha kayong bothered. Sa totoo lang. Pero si VP Sara na she is unbothered. Tingnan nyo na unbothered yung aming magandang vice presidente. Dinudumog yan ng taong bayan, di ba? Kayo, saan na siguro kayo pupulutin ngayon? Di ba? Heto, pag-usapan rin natin itong si Senator Amy Marcos at ilan sa mga senador ay gustong pinipilit nila na meron pang isang pagdinig. Okay? Kasi po, gusto nilang questionin kung kaninong eroplano yun yung ginamit sa pag-aresto kay former President Duterte. At bakit itong eroplano na ito rin ay sometimes ginagamit ito ni Bongbong Marcos. Kanino ba talaga itong eroplano na ito? Alamin natin yan. Play.
Ipinipilit umano ng ilang senador na muling magsagawa ng pagdiniga ang Senado kaugnay ng pag-aresto kay former President Rodrigo Roa Duterte. Ayon kay Senator Amy Marcos, chairperson ng Senate Committee on Foreign Relations, kailangan pang malaman kung sino ang may-ari ng eroplanong ginamit sa pagpapadala sa former president sa International Criminal Court o ICC. Pero ako may duda ako dyan. May kakilala ako na alam niya kung sino ang nagmamay-ari dito sa eroplanong ito. Ayoko lang sabihin. May tanong natin bakit sakay ng sakay itong si Bongbong Marcos dito sa eroplanong ito, di ba? Hindi naman yan pwede niyong itago kasi meron namang mga video, mga pictures. Siguro naman, halata naman yan, di ba? So, meron akong alam kaninong eroplano ito. Ayoko lang sabihin. Delicate. Gayun din ang pagdating ng mga kawani ng ICC sa Pilipinas bago pa lumabas ang warrant of arrest ni Duterte na taliwas umano sa sinasabi ng gobyerno na biglaan lang nila itong natuklasan. Pinipilit ng ating ibang mga senador, sina Senator Bato, Robin, Alan Peter Cayetano, na magkaroon ng hearing pa kasi hindi pa... Ako sa mga senador na pinipilit nilang magkaroon pa rin ng last hearing patungkol dito sa illegal na pagka-aresto kay Tatay Digong, ay saludo po ako sa inyo. Okay? Kasi po, hindi niya talaga pinabayaan na alam niyong merong mali, dapat nating imbestigahan yan at mapapatunayan sa buong sambayan ng Pilipino na ang mali ay talagang mali. Diba? Saludo ako dyan. Kaya sila ngayon, itong mga nagpa-aresto, itong mga tauhan ni Bongbong Marcos na involved dito sa pag-aresto kay Tatay Digong, nagmumukha silang tanga, nagmumukha sila ngayong sinungaling sa mata ng taong bayan. Totoo yan. Sinong nasisira dito? Diba? Sila rin ang mga nasisira. Tutuklasan kung sino may-ari ng eroplano at bakit nagkaganon. Dahil yung ibang version, binayaran daw, charter daw ng Office of the President. Samantalang sabi ng iba, ginagamit rin yung Presidente Bongbong. So may mga detalye hindi maliwanag. Pero yung Senator Amy Marcos, I know for sure, you personally, alam kong alam mo kaninong eroplano yan. Diba? Magkalapit kayo ng brother mo. Diba? Alam mo na dati na itong sinasakyan ni Bongbong Marcos. Okay? Sinasakyan itong ni Bongbong Marcos, kapatid mo. So, alam kong alam mo. Alam mo. Diba? Ipatawag mo sa Senado. Ipatawag mo. Kasi, kung ating tingnan, meron pa rin na mga kababayan natin o mga DDS supporters na hindi pa rin naniniwala sa isinusulong mong yan kung talagang totoong tinulungan mo si Duterte dito sa issue na ito. Patunayan mo, Senator Amy Marcos, kung totoong maka-Duterte ka, kung totoong tunay ka na kaibigan ni VP Sara, ibuhos mo lahat kahit ma-involve pa ang kapatid mo. Kung ang kapatid mo ay gumagamit ng pulboronic, sabihin mo ang totoo. Kung yan ay totoo o hindi. Kung gusto mong tumulong sa taong bayan, gawin mo yan. At ako pa, ang unang ikakampanya pa kita na iboto ka. Ang tanong, kaya mo ba? Diba? Yan ang malaking tanong Kaya mo ba, kung matutuklasan natin yung illegal na pagka-aresto
sabi nga ni Atty. Panelo, kaya mo bang mag-file ng impeachment complaint laban sa iyong kapatid? Tapos. Kasi kung hindi mo kaya, hanggang dyan ka lang. You will never you will never get the votes sa mga DDS. Importante yung ICC, yung mga investigador, abogado at iba pang tauhan nila, interpreters. Kasi ang pinoproject ngayon ni Senator Amy na ang kanyang kapatid ay ino-impluensyahan lang sa mga nakapalibot dyan. Yan ang sinusulong niya Security expert na nandito na pala sa Pilipinas nung nakaraang taon pa. Walang gustong magsalita tungkol doon. Kinakailangan malaman natin kung ano ba talaga. So, yan. Kung kayo po ay naniniwala kay Senator Amy Marcos na tunay ang kanyang pagsiservisyo sa taong bayan, nasa inyo na yan. Di ba? So, kayo mga audience ko dito sa Don Mar TV, libre kayong mag-comment, mag-react, usap-usap tayo sa comment section. Okay? At paki-like at saka paki-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. Sa mga bago pa lang dito sa aking channel, dito sa Don Mar TV, mag-subscribe na po kayo para updated kayo lagi sa ating mga balita. Okay? Guys, meron tayong pangalawang channel, Don Mar TV, Balitang Totoo. Marami tayong mga videos doon na mga ina-upload na hindi nyo makikita dito sa main channel natin. So, mag-subscribe rin kayo doon. Okay? So, sa mga audience ko dito sa Don Mar TV, thank you very much. See you in my next video. See you in my next live. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas.